Hindi naman tanong ito eh. Para kay Prof. lang at saka kay Congressman Colmenares, hindi naman ako makapaniwala naghihirap ang pulis eh. Dahil meron 3, 4, 5 ang pamilya hanggang ngayon. Paano sasabihin mo mahirap yan? Sigurado ka dyan, ha? I can pinpoint dito sa Quezon City. Hindi ba parkada mo ba? Okay, Lili, bago ikaw si Kuya Edwin muna. Si ate na muna. Gentleman pa, oh. Ay, hindi po pupunta yan sa dilim, katulad nung... Sige, go. Go, Ate Lili. Hindi, susunta ko lang sinabi mo, di ba pamilya? Hanggang may pulis siguro, ganyan karami ang pamilya, hindi mawawala ang korupsyon. Sige, ma'am. Ganito po. Siguro po, dahil pulis po ako, no? Ganito nasasaktan po ako pag ginagamit talaga natin yung pulis. Generalize po kasi yung nagiging judgment po natin pag sinasabi natin na Gusto mo pangalanan ko? parang nakakatag. Para literal? Ganito po, naniniwala po ako, no, na yung po mga ganyang bagay, yung mga personal na bagay at involvements po ng ating mga ibang kapulisan, simple psychology po. It's a personal and an individual choice. Hindi po yan lahat gawain ng mga kapulisan natin. Hindi po lahat ng 148,000 na pulis. May kasama po yung mga kababaihan dyan, may 3, may 2 pamilya. Marami po tayong mga kapulisan na family man at ina-admit po yan ng ating regional director. Doon po sa mga may ibang choice sa buhay. Tama din po yun, sabi nyo, no? Na nagbubunso din po yun ng corruption. Pero hindi po yun yung pinaka-problema ng institusyon ng kapulisan na dahil may 2 at 3 pamilya kaya nagkakaroon tayo ng corruption. Kasi madam ganito. Sabihin na natin, didiretsahin ko na si General Alan Purisima. Naubok. Total tayo lang naman nandito. Kasama kami nung nandito sa Quezon City si Alan. Si General Purisima, ewan ko kung kilala mo si Ate Pat. Pati si Pakpan nung pinagdito mo dito. O sige. Wala ka. Sige, go ahead. Si Ate Pat. Nung maging station commander, si General Purisima sa Station 7, nakasama niya si Ate Pat. Nung mapunta siya ng Region 3, kasama niya si Ate Pat. Nung pumunta na din si RPO, kasama si Ate Pat. Ngayon, meron yata isang transaction na milyon ang involved. Sa pulis, milyon. Bata pa si Medyo. Hindi kaya nga sinasabi ko lang. Ngayon, yung doon na papasok yung ano ko yan. Yung kung wala yung Ate Pat ngayon, siguro, yung ano ng corruption sa, sabihin na natin kay General Purisima, hindi siguro ganong kalaki. Kasi lalo na sinabi ni General Purisima na tatanggalin niya ang pulis na may Bisyo. yung may mga babae. Oo, yung may extracurricular. Paano na si Ate Pat? Ay, ngayon ko na nakita ng plus. 2 oras na ako sa pipili pa plus. Sige mo. I really like to respectfully decline. Okay. Good. We don't expect it. We are just informing you, ma'am. I really like to focus on the progress in the Philippine National. Yes. Hindi kasi, totoo naman yung sinabi niyo, Major, na it's a personal, it's not within our, naniniwala kami individual na pananagutan nila. Hindi lang sa pulisya. Meron din sa media at iba pa mga sektor. Lamang, sinasabi namin sa inyo totoo. No? Kasi nagsimula sa economic justice ang usapan na totoo bang kaya tapusin ang korupsyon sa pambansang pulisya o anumang institusyon na partikular sa mga ahensya ng pamahalaan na dinoble ang sweldo ay matatapos na ang usapin ng korupsyon.
mukhang nagkakaisa po dito na hindi eh. Di ba? So, yung ano lang, yung sinabi ni kapatid na Lili, yung tanong, yun ang totoo. Pero sa atin lang dito, hindi na lalabas dito. Bukas pa lalabas sa medyo. Hindi ako naka-record. Hindi ka record? Pinatay mo? Okay. Pwede na, ako na. Okay, ikaw na. Okay, ma'am. Naka-record ngayon yan. Okay, recording. Okay, ma'am. Ano na po ang narating ng transformation program ng PNP? Simula nung mga ilang chief PNP ang narating to a certain percentage. At gaano po karami ang police force na balak ninyo nilagyan? Okay. That is actually a national issue. Ano, sa pagpapulisya po na po yun sa national organization po yan. I am officially representing po yan ng NCRPO. No? But then again, kagaya po na nabanggit ko kanina, we're in the process of recruiting sana 10,000 police every year at we complete po yung 1:500 na ideal police population ratio natin. Dahil ngayon po kasi currently we are dealing with 1:1,107 police population ratio, if I'm not mistaken po, yun po yung ating current situation ngayon. At gusto po nga i-meet po ng ating SILG yung kakulangan sa atin ng ating mga pulis bago po matapos din po yung termino ng ating presidente. Pagdating po sa ating implementation ng ating transformation program, as far as yung NCRPO concern po, patuloy po yung pagbaba natin ng ating mga kapulisan at pag-professionalize po sa kanila, seeking po yung cooperation ng ating mga stakeholders. Katulong po dyan academe, other law enforcement agencies, kahit po yung ating mga mambabatas. Sinisip po natin yung expertise po nila para patuloy pa po yung pagtuturo natin sa ating mga kapulisan kung ano po yung kakulangan sa kalaman ng ating mga kapulisan. Doon naman po sa ating patuloy na pag-acquire po ng ating mga kagamitan, tuloy-tuloy naman po yun. Kagaya po na sabi ko kanina, concern po yan ng ating national headquarters, pero patuloy po yung ating pag-acquire ng ating mga kakulangan. Masasabi ko lang po, NCRPO-wide, nagkaroon po kasi tayo ng vision, babalik ko lang po yung topic natin kanina dun sa Mega Mall. 1 minute po nakapag-respond yung mga police natin nung nangyari yung incidente sa Mega Mall. Ang naging problema po is yung ating komunikasyon, internal security to outside forces. So ang ginawa po natin, immediately addressing po yung problema. Nagbaba po tayo, nag-request po tayo ng mga radios, binaba po yun sa atin at sinisynchronize po natin yung ating komunikasyon between our internal forces sa ating mga security malls at saka po sa ating mga kapulisan. Ang problema nga sa communication ninyo, I hope na naituloy ito kung gusto ko naituloy, no? Ang problema sa PNP, NCRPO, and other regional offices, iba ang frequency ng Eastern sa Southern, sa West at Kamanaba. Ang crime na nagaganap, nangyari sa Eastern, tumatakbo either ng Kamanaba, Southern. Now, paano nyo malalambat yung grupo ng kriminal kung kanya-kanya kayo ng frequency? Di ba? Tama po yun. Kaya nga po, ang ginagawa po ng ating regional director ngayon is sinisynchronize po natin yung ating communications para patuloy at naging continuous pay operations natin within our forces sa NCRPO. Malaking bagay po yung observation ng ating mga kababayan at syempre po ng media na yung sa mga kakulangan po natin, yun pa yung unang ina-address ng ating regional director. Bagaman medyo nagkakaroon po tayo ng kailangan po natin ng patuloy